Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto na naman, nagbabalik ho tayo para ho maghatid ng balita. Alam nyo ho ba? Nako, eto matindi. Meron na namang bagong na-produce na artista ang kamera. Akala ko ang mahilig mag-produce ng mga bagong talento etong Viva Max. Aba. Ang kamera pala ay mahilig din mag-imbento o di kaya mag-produce ng bagong mga artista. Yung tipong may kasamang pag-iyak-iyak. Diba? Gago! Naku po. Kitang-kita naman ho natin, di ba? Ito na namang bagong si Garma. Si Garma na siyang nagsabi na kesyo daw di umano si Pangulong Duterte ay nagbibigay ng reward money sa mga pulis na ipinapadaan sa isang tao na dumadaan kay Bongo tapos dumadaan sa isang tao. Grabe. Napakadami namang dadaanan yan. Ang dami naman dinadaanan bago makaabot dun sa taong mabibigyan ng reward. Hindi ba pwedeng diretso na lang? Bakit ang dami pang dinadaanan? Hindi ko talaga maintindihan itong mga bagong script ng mga artista ng kamera. Gago! O ito pakinggan natin kung ano na naman tong bagong script ng kamera. Etong camera sa totoo lang dapat alam nyo, magpalit na lang tayo ng banateros. Kayo na lang kaya maging vlogger. Kami na lang umupo dyan. Pag kami umupo dyan, gagawa talaga kami ng batas. Hindi kami para mga vlogger. Hindi kasi sa totoo lang, nakalimutan na ho ba natin ang definisyon ng isang kongresista? Gumawa ng batas. Yun ang primary work or job description ng isang congressman, gumawa ng batas. Hindi mag-train ng artista. O di kaya hindi mag-imbestiga. Mali ba napasok ninyo? Hindi, ako lang nagtatanong lang ako sa mga kongresista, mali ba napasok ninyo? Ang gusto nyo atang pasukin ang pagiging judge o justice, implementing ng justice. Mali parang ang pinasok ninyo, di ba? Parang dapat hindi po kayo congressman. Dapat kayo nag-abogasya, tapos nag-apply kayo as judge. Kasi grabe na ginagawa ninyo sa kamera. Nag-uubos kayo ng pera na nag-iimbestiga. Hindi naman kayo mga nag-uusga, nang-iimbestiga. Trabaho ng pulis, nag-iimbestiga. Trabaho ng NBI, nag-iimbestiga. Nang-uusga, trabaho ng judge. Hindi ko maintindihan. Pakinggan natin to Pasok. Kapwa itinanggi ni na Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo ang pagdawit sa kanila ni retired Police Colonel Royina Garma sa umano'y reward system sa drug war. Ipinagtanggol. Alam mo, noong unang kita ko pa lang dito kay Garma, duda na ako Kasi tandaan ninyo nakailang araw na ho sila. Yung una, medyo tumatanggi-tanggi pa siya, pero duda na ako yung paiyak-iyak niya. Duda na ako. Hindi kasi alam mo, ewan ko ito mga kababayan ito, kung ikaw nagsasabi ka ng totoo, di ba? Hindi ka na kailangan umiyak-iyak. Hindi ka na kailangan magdrama-drama. Kung nagsasabi ka ng totoo, di ba? Sasabihin mo diretso, ito alam ko. Simula pa lang, sasabihin mo na kagad, wala na yung paiyak-iyak. Una pa lang, nung unang kitang-kita nyo naman na nangyari sa kanya. Ito, hindi, para lang siya kalaman ng iba Yan si Garma, nung una, umiyak yan dahil na-contempt siya. Yung mga bully nating mga congressman, yung mga... Ayoko na lang magsalita ng masama o magmura. Dahil talagang mga bully, sa bagay, yung iba kasi dyan, NPA.
di umano. Hindi, yung iba talaga dyan. Kung hindi naman NPA, dating NPA, di umano. Diba? Kaya yung asal nila, asal balasubas, asal rebelde. Napakabuli. Kasi nga po, alam naman natin yung iba dyan, ganyan talaga di ba? So, ano nangyayari dyan ngayon? Tingnan natin ha. Dinigo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Mav Gonzales. Up to 2021. 6 na SONA. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Hindi lang palakpakan, sir. Standing innovation. Standing ovation pa. Pagka nagsosona si Pangulong Duterte. At alam naman natin yan, mga kababayan. Gago na lang. Gago na lang. Katulad na lang ng mga Pinklawan vlogger. Katulad ni... Hindi ko sinasabing gago to si Richard, Pero yung mga Pinklawan vlogger, mga gago. Bakit kanyo? Abay, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa na walang namamatay ngayon. Tuwan-tuwa at iniipit nila ang isang presidenteng dati pong nagbigay ng kapayapaan sa Pilipinas. Kasi nga po, yung mga vlogger na yan, mga Pinklawan na yan, mga walang alam yan. Nasa alta sa syudad yan. Hindi naglalakad yan sa karsada. Hindi nagdadaan yan sa mga iski-iskinita. Pero tayong mamamayang Pilipino, alam natin na talagang ang drug war ni Pangulong Duterte ay isang epektibo. Kung wala yung drug war ni Pangulong Duterte nun, di ba? Sinasabi nga natin, baka ang nagbebenta na ng shabu sa tindahan na. Totoo naman, di ba? Bakit? Nangyayari ngayon Baka nga pati yung mga nagagarilyas, hindi nagarilyas, shabu na, shabu. Mali. Totoo naman Kita nyo yung talamak ngayon. Talamak ng mga krimen. Nara-riding in tandem. Ang dami nang kamote. Ang dami pag riding in tandem. Di ba? Totoo naman Hindi na ko tayo safety ngayon. Maniwala kayo. Sige nga tanungin ko. Kayo mga magulang. Kayong mga magulang na may anak. Tanungin ko kayo. Safe ba ngayon? Safety ba mga anak ninyo? Pag umuuwi galing sa eskwelahan. Kailan kayo mas nakaramdam ng safety? Ngayon o nung panahon ni Pangulong Duterte? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Di ba? Kayo mismo, lalong-lalo na tayong mga nasa C&D. Alam mo natin na mas safety nung panahon ni Duterte. Kaya nga noon, nagpapalakpakan niya mga animal na mga kongresista na yan. Kaya yung mga kongresista na yan tuwan-tuwa noon. Di ba? May isa pa nga dyan Sabi niya sa balita As in, sinabi niya sa balita, dapat tularan ng ibang bansa ang ginagawang war on drugs ni Pangulong Duterte. Pero ngayon bida-bida sa pag-uusig kay Duterte. Gago lang, di ba? Tuloy. Standing ovation. Tapos bakit ngayon sinisisi siya? Bakit ngayon mag-isa na lang siya? Bakit? Hindi ba kayo nakinabang? Emosyonal si Senador Bongo nang humarap sa media kanina dahil kung dati raw pinupuri ng mga kongresista at senador ang war on drugs ng Administrasyong Duterte, ngayon itinuturo si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang nagpapatay sa mga itinuturing na sangkot sa droga. Pero wala siyang sinabi na patayin mo ito, patayin mo yan. Wala pong reward system na umiiral sa kanyang opisina. Sinusuportahan niya po ang kapulisan kung anong pwede niyang isuporta para magampanan po nila ang kanilang tungkulin. Noong Biyernes, Ito na yun, Starring! Congremax! Hindi, bago itong artistan to, itong paiyak-iyak na to,
Itong paiyak-iyak na to. Yan, ayan. Ito. Ibinunyag ng dating Davao Police Officer at kilalang... Alam mo, madali naman yun. Yung ganyan. Ginagawa ng mga jowa nyo yan. Yung paiyak-iyak para bilan nyo sila mga bagong bag. O di kaya para wag nyo silang iwan. Dun sa kabit nyo. Paiyak-iyak. Ang dali niyan eh. Totoo. Kapit kay Pangulong Duterte na si Royina Garma sa pagdinig ng Quadcom ng Kamara na nagbibigay ng pabuya ng hanggang 1 milyong piso kada mapapatay sa ilalim ng war on drugs na nakamodelo sa tinawag na Davao Model. Sabi ni Garma, mula nang umpisahan ito, alam na raw ni Senator Go na nooy Special Assistant to the President. Sigurin daw ang kausap ng dating staff daw ng Presidential Management Staff o PMS na si Ermina Muking Espino na tagabigay ng reward money sa tauhan ni retired Colonel Edelberto Leonardo. At si Leonardo naman daw ang nagbabayad ng pabuya sa mga operatiba. Hindi po totoo yan. Kasabi ko nga, wala pong reward system. At kung sakali mang meron siyang iutos sa akin na illegal, hindi ko po susundin. Hindi rin po ako papayag na utusan ako ng illegal. Alam mo, yung tinatawag na reward system, baka yan yung sa PIDEA. Hindi, kasi totoo naman may reward system dyan sa PIDEA. Pagka ikaw ay nagsuplong ng mga drug syndicate, ganyang reward. Di ba? Pero yung, kasi ang pinalalabas nila dito, kasi ito mga kababayan, there is nothing wrong. Ako honestly sabi ko nga, sandali, nakukulayan lang ito eh. There is nothing wrong if ever there is a reward system. Halimbawa, meron kang isusuplong na syndicate, i-reward ka. Walang problema yun eh. Kasi ikaw naman, una-una, merong kapangyarihan ng presidente na magbigay ng reward. Kaya lang, kinulayan nila eh. Ang dating nung reward na sinasabi nila, parang pumatay ka, may reward ka. No matter what, kung sino yung patayin mo. Dinagdagan na nila. Pero kung sa reward at reward lang, halimbawa, merong nagtagumpay na operatiba dahil meron silang success operation. Pwede meron nung kakayanan at meron pong karapatan at legally, pwede magsabi at mag-reward ang isang presidente na para doon sa grupo na yun. Itong operative na ito, i-reward na natin kasi they're performing well. They're performing doon sa legal na paraan. Kaya lang, kinulayan na nila na, hindi, basta pumatay ka lang. May reward ka na. Gayunpaman, itinatanggi ho yan ni Senator Bongo, ni PNP Chief Bato, dating PNP Chief Bato, maging si PNP Chief Elezar. Nakakita ko yun sa balita eh. Sabi ni PNP Chief Elezar, the only time na nagkita kami ni Pangulong Duterte ay sinasabi nga niya na just do your job legally and we will support you. Yun lang. Just do your job legally, suportahan ka, tuloy-tuloy mo lang. Yun lang ang kabilin-bilinan ni Pangulong Duterte kay PNP Chief Elezar. Si Elezar, hindi huya maka-Duterte. Nung tumakbong senador yan, kay Lacson yan. Pero siya mismo nagsabi, walang illegal na inutos sa amin. Pumatay kayo ng marami dyan. Patayin nyo lang ng patayin. Kasi yan ang pinalalabas ng script ng Congremax. Ito mga congressman na mahilig sa Max. Ang pinalalabas nila, si Duterte, inutusan ng illegal yung mga pulis para pumatay na kahit sino, patayin nyo. Tapos may reward kayo. Hindi ganoon ang usapan dyan. At hindi rin po ako papayag na may mga reward system.
Gawin nyo lang po ang trabaho, mandato po ng pulis na labanan po ang kriminalidad at illegal na droga. Pero sa inyong operations, hindi ho ako nakikialam. Si Senador Bato de la Rosa ang nakaupong hepe ng Philippine National Police nung umpisahan ang Duterte anti-drug war. Tulad ni Go, kasama rin siya sa diagram ng reward system na ibinigay ni Garma sa Quadcom. Sabi ni de la Rosa, wala raw siyang ideya tungkol sa sinasabing reward system. Nung panahon daw niya bilang Chief PNP, wala siyang ipinatupad na reward system dahil wala siyang pondo para rito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez. Ayan ha, eto lang ha, ipapakita ko lang din sa inyo, baka sabihin ninyo, ginojokes ko kayo dito eh. Ipapakita ko lang sa inyo ha, etong sinasabing ni Elezar, okay? Ni PNP Chief Elezar, dating PNP Chief ito. Ito, ulitin ko ha, hindi ho ito maka-Duterte. Ito'y tumakbo ho sa ilalim po ni Senator Lacson. Ayan ha. Ito po, October 14. October 14, 2024. Ex-PNP Chief Elezar, no order received on anti-drug of reward system. Ito, sinabi niya, recalling my 6-month tour of duty as Chief PNP, I am confident to say that I neither underwent a briefing nor received any instruction from anybody about reward system in the conduct of anti-illegal drugs operation. Wala, sabi niya, wala sa aking 6 na buwan bilang PNP chief na nakatanggap o nagkaroon ng briefing na merong reward system. Tanungin ko kayo, kung may reward system sa pulis, sino makakaalam nun? Alam na nasa ilalim. Siyempre, yung unang-una makakaalam nun, yung PNP chief. Siyempre, ako si Presidente. PNP chief. Liga. Gusto nyo ng reward, yung mga bata mo, ito. Pumatay kayo ng pumatay. Patayin nyo lahat ng adik dyan. May reward kayo. Siyempre, unang-una mong, kasi, ala naman sabihan mo, yung corporal dun sa baba. Psst. Halika dito. Halika dito. Pumatay ka ng adik dyan, ha? Tapos may reward ka sa akin. Siyempre, kung makakarating yun doon sa mga nasa ibabaw niya, kay sarhento, kay kapitan, no? Kay major, kay colonel, kay general. Ito si Presidente, oh. Ang sinabihan, si corporal lang. Hindi man lang kami sinabihan dito sa ibabaw na may reward system. E di kami na lang ang bahala dyan. Hindi kasi tandaan ninyo, what is the purpose? If there is a purpose for a reward, di ba? Anong purpose niyan? Para maubos ang adik. Kung gusto mong maubos ang adik, sinutusan mo. Utusan mo yung nasa baba, isa-isa sila. Oy, isa kayo dito. Isa. Lahat. From Quezon City, from Lagro, from Fairview, isa-isa mo yung corporal doon. Patayin nyo lahat ng adik dyan sa Litex, ha? O dyan sa Tondo, patayin nyo lahat, ha? Iisa-isa nyo yung corporal. Siyempre, unang-unang niya sasabihan, yung PNP chief. Psst! Higa! Patayin mo lahat ng adik. Lahat na nasa listahan, patayin mo, ha? Tapos, may reward ka. Kasi siyempre, yun ang magde-designate. Siyempre, halimbawa lang naman, ang reward, 1 million. Ala naman ikaw ang papatay, di ba? PNP chief ka eh. Ang gagawin mo, ganire. Utusan mo bata mo. Pag may nakapatay sa inyo, 50. 50-50. May matitira pa rin sa'yo sa 1 milyon. Hindi ikaw ang pumatay. Pero siyempre, yun tinatawag na designate ka ng trabaho mo, ika nga. Ikaw yung magde-designate na para patayin yung mga dapat patayin. Hindi mo kung ikaw, Presidente, hindi mo na kailangan isa-isahin ng tao. PNP sila, tapos na. Bakit ko ina-emphasize yun? Kasi nga, kasi pag si Bato, madali natin yan sabihin, kasi maka Duterte yan eh. Hindi aamin yan. Hindi to maka Duterte. Tumakbo nga to sa ilalim ni Lacson eh. Di ba? Hindi sa ilalim ng ni BP Sara Duterte o ni Marcos. Hindi.
Ito sabi, ano daw yung instruction na ibinigay lang ni Duterte? Ito, and the only instruction I received from then President Rodrigo Duterte was to do what is right and legal. O, di pahiya kayo mga ungas kayo. Sira ang kwento nyo. Ito na lang eh. O ikaw, abogado. Sige. Okay, ikaw na lang, judge. Okay? Sino mas paniniwalaan mo? Yung PNP chief na hindi niya kaayado yung presidente o itong Garma na kung saan ginigipit siya doon sa kamera at siya'y kinontempt nung hindi nagustuhan ng sagot? Sino mas papaniwalaan mo? Ikaw, judge kang matino. Hindi ka maka Duterte, hindi ka maka Marcos, judge kang matino. Ang itinuturong mastermind, si Duterte. Eto, hindi maka Duterte, walang sinabing illegal na inutos si Duterte. Eto, kamera, against kay Duterte. Pag hindi nagustuhan ng sagot, kino-contempt nila. Sino ngayon na mas paniniwalaan mo? Etong against kay Duterte o itong hindi naman talaga Duterte pero nagsabi ng walang inutos si Duterte ganyan? O itong against kay Duterte at sinabing oo, inutusan ni Duterte yan na pumatay ng illegal. Kung ikaw may utak na tuwid pa ha, hindi pa nalusaw ng pera, sino mas paniniwalaan mo doon sa dalawa? Gamit ka ng utak. Hindi, simpleng logic lang yan. Sinong paniniwalaan mo? Di ba? Simple. Eto, tandaan ninyo, ang kamera, every time hindi nila gusto ang sagot, contempt ka. Kaya nga ang tawag sa kanila, House of Contempt. At hindi biro ang makontempt ng kamera. You know why? Hindi naman po sa kamera ikukulong eh. Talagang sa city jail ikinukulong eh. So ikaw, pobre kang tinawag doon at hindi mo ilalaglag si Duterte, kulong ka, tanungin ko sa'yo. Ikaw, nasanay ka sa marangyang buhay, marangya, maayos na buhay, biglang dito ka na sa korte ng mga tambaluslos. Pag ang sagot mo ay hindi pabor sa kanila, kulong ka. Pero kung ang sagot mo, ilaglag mo si Duterte, bayani ka. Tanungin kita, ano isasagot mo? Kulong? O sumunod ka na lang sa utos ng mga tambaluslos? Hindi o, sagot kayo. Kung ikaw, sanay ka sa luho, gusto mo bang makulong sa city jail? Hindi mo gusto yun. Talagang iaano mo yan, gagawa mo ng istorya. Diba? Tandaan ninyo, si Bato nga di ba meron nga siyang sinabihan dyan na, ikaw, alam ko, ha? Alam ko, nilalapitan mo to si Guo para ilaglag si Duterte, para imbentuhan si Duterte, para idawit ako, idawit si Bato, si Bongo. Di ba? Alam ko, sabi ni Bato yan. Kasi nga po, ang motibo nitong hindot na Quadcom na to ay siraan ang lahat ng kaalyado ni BP Sara Duterte. That includes yung kanyang tatay, kapatid, Senator Bongo, at Senator Bato. Yan ang kanilang anyone na dumikit kay BP Sara Duterte, kailangan nilang sirain. Para, tandaan ninyo, election is just, somewhere out there. It's near. Malapit na po election, so kailangan na po magkasiraan. Di ba po? Paano ko nasabi yan? Hindi, baka sabihin nyo, niloloko ko kayo.
Paano? Eto, may papakita ko sa inyo. Oh, eto. Sino isa sa mga namumuno diyan sa kamera na galit na galit, akala mo talagang sama-sama ng war on drugs ni Duterte. 'Di ba ito? Yan oh. Yung barbero. Si Barbers. Si Barbers noong 2018. Barbers calls for continued support for war on drugs. Oh, 'di ba? Oh. Ayan oh. Sabi niya oh, ituloy natin ang war on drugs. Nagsalita siya dun sa real number PH na ginawa ng PCO to alam ko eh. Oh. Sinabi niya, siya ang chairman ng House Committee on Dangerous Drugs said, there are a lot to be done to ensure victory in the efforts to eradicate illegal drugs. Ang aga mo na bulok. Kong, ang aga mong nabulok. Oh. Ito pa yun oh. Ayan. Oh, ayan. 2017, consistency kuya. Maaring gayahin ng ibang bansa ang taktikang ginawa ngayon ng administrasyon. Wow! Diba? Oh. Duterte, gera laban sa illegal na droga ayon kay si Barbers na naman. Itong barbero to, kwentong barbero ah. Isipin mo ah, 2017, pinagmamalaki niya na. Pwede itong gayahin ng ibang bansa. Ang galing ni Duterte! Ang galing-galing ni Duterte! Oh, 2017. Oh, isa 2018. Oh, ito pa. Oh, 7 years ago. Ako po patay. Gagawa mo pa 24 plus minus 7. Basta. Summer 17 and 18. The Philippine delegation will downplay Barbers to downplay drug war abuse in report to Asia. Oh, pinagtanggol pa talaga. Dinownplay pa yung report na masama tungkol sa drug war. Ganyan kabalimbing etong mga congressman natin, di ba? Oh. Kita nyo naman ngayon ang galawan. Ang galawan ng Quadcom, wow, parang ang sama-sama ng ginawa ni Duterte pagkatapos niyang iligtas ang bayan natin. 6 na taon nilinis ang bayan natin. 6 na taon tayong nakinabang. 6 na taon tayong gumanda ang bayan natin dahil wala nang bawas na ang mga adik. Kaya nga ako, nagtatanong ko sa inyo mga kababayan, huwag kayong maniwala sa akin. Magtanong kayo sa kapitbahay nyo. O kayo mismo, saan nyo mas gustong palabasin ang inyong anak nung panahon ni Duterte o panahon ngayon? Saan sa tingin ninyo hindi maho-hold up, hindi marariding in tandem, hindi magagahasa ang anak ninyo? Dati nga babae lang ginagahasa eh. Ngayon, pati lalaki ginagahasa na ng mga bakla eh. Hindi totoo, wala akong biro ah. Bakit ko nasabi? Tanong nyo sa mga istasyon ng telebisyon. Oh. 'Di ba? Anong ginagawa? Hindi ako naninira ng istasyon. Hindi ko na nga babanggitin yung istasyon eh. Pero paano nila ginagahasa? No mga producer, no mga drugs. Inaano muna nila ng drugs. Parang gusto kong kumanta ng Every Breath You... Uy, wag ganyan, banat bay. Hindi, naalala ko lang kasi. Diba? May pinanonood kasi akong series ngayon. Yung series ni PDD. Hindi, totoo naman, diba? May pattern eh. Ganoon eh. Bago nangyayari yung pag-a-abuse, paanuin muna ng drugs. Diba? Hindi ko sinasabi yung wala akong pakialam doon sa Amerika, dito sa atin. Nangyayari din yan eh. Mga producer, di ba, sa network, iianuhin muna nila. Ganun nakatalamak ngayon. Kung dati, di ba, nalinis na yung karsada. Safety na sa karsada. Ngayon, yung karsada, punong-puno na naman ng adik.
punong-puno na naman na nagsasalitang mga... Kanina meron akong kasi meron akong tinambayan. Oh, may talagang yung doon saan sumasayaw-sayaw ng ganyan. Talagang todo bigay. Tapos yung ngala-ngala parang si Humpak na. Hindi totoo, walang biro, parang si Humpak. Ganun na. Alam mong konti na lang to, overdose na to eh. Ang dami na naman sa karsadang ganyan. Hindi kasi ang problema dito sa mga congressman na ito, hindi ko kasi nila na yan. Hindi ko alam kung hindi nila nakikita o nagbubulag-bulagan lang sila. Pero hindi kasi naman bumababayan sa ground eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayo maniwala sa akin eh. Kayo nga mismo magsabi. I-comment nyo sa baba. Hindi, i-comment nyo sa baba, in your own experience, kailan mas safe? Kailan mo nawala talaga yung mga addict? Takot talaga yung mga addict? Takot yung mga pusher? Ilagay nyo sa baba o i-comment nyo. Ngayon, good luck. Yun na masasabi ko. O, di ba? O, ito yung magandang kasi ito may anggulo to. Ang ganda ng sinabi ni Senator Bongo dito. Panoorin nyo ito. Ang ganda eh. Hayaan na po natin ang taong bayan ang humusga. Kung mas nakakalakad ba ang mga anak natin na hindi nasasaktan, hindi nababastos ng mga drug addict nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Yun. Alam nyo, pag bumalik ang illegal na droga, babalik po ang korupsyon sa gobyerno, babalik po ang kriminalidad. Ang taong bayan na po ang humusga kung nakinabang ba ang Pilipino sa ginawa niyang strong stance against illegal drugs nung panahon niya bilang Pangulo. Yan ang isa sa kanyang pinangako. 2016, yan ang kanyang pinangako sa Pilipino. Lalabanan niya ang illegal na droga, lalabanan niya po ang kriminalidad. Nakinabang tayo, yung mga OFWs, yan. may peace of mind sila na nagtatrabaho sa abroad na hindi nasasaktan ang kanilang mga anak at hindi nababastos ang kanilang mga anak na naglalakad sa gabi. Nakakauwi ng safe, nakakauwi ng hindi nasasaktan. Pag bumalik ang illegal na droga, mas nakakatakot. Ginawa niya po ito para sa taong bayan. At nagkaroon po siya ng mataas na approval rating nung nag-umpisa ang kanyang administrasyon hanggang natapos 87% ang kanyang approval rating dahil sa kanyang strong stance or strong position against illegal drugs. Kayo na pong humusga, mga kababayan. At dun sa ukol naman sa reward system, wala pong reward system. Full support po si dating Pangulong Duterte sa pulis, sa uniform personnel. In fact, 2018, pinadoble niya po ang sahod ng pulis, military, uniform personnel. Pinaghirapan natin yon, pinaglaban natin yon para magampanan pa nila ang kanilang trabaho. Nadoble po ng 2018 ang sahod nila sa mga entry position. Full support po si dating Pangulong Duterte. Nung mayor siya, sinusuportahan niya po ang pulis dahil kulang talaga ang kanilang MOOE. Sinusuportahan niya. Hanggang naging presidente siya, kahit sinong mayor, kahit sinong governor, sinusuportahan niya po ang kapulisan sa mga pangangailangan nila. Pag may nasasaktan, may namamatay, pinupuntahan niya, binibisita niya. Umiikot siya sa mga kampo. Pag may mga gera o may nasasaktan, nagbibigay ho siya ng tulong sa kanila, sa mga wounded in action, talk to troops. Binibigyan niya po ng tulong yan. Pumupunta sa pinakasulok ng Pilipinas, even sa Hulo, para makipagpulong po sa mga tropa doon. Ibig sabihin, sinusuportahan niya po ang kapulisan, sinusuportahan niya po ang military at uniform personnel. Pero let me repeat, wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. At ako naman po, senador na po ako 2019 po ako naging senador.
Dim resign na po ako October of 2018 nung tumakbo po ako bilang senador at wala na po akong kinalaman sa day-to-day operation ng President Rodrigo Duterte. Hindi naman maiwasan, panahon ng pandemya, nandyan po ako sa tabi niya, tinututukan natin paano natin malampasan yung pandemya at hindi ko naman po kinakaila sa inyo na malapit po ako sa kanya at parati ko siyang sinasamahan in my own personal capacity. Pero wala pong reward system na umiiral sa kanyang opisina. Sinusuportahan niya po ang kapulisan kung anong pwede niyang isuporta para magampanan po nila ang kanilang tungkulin. Sir, anong next move nyo ngayon? Anong next move? Kung kakailanganin po na kailanganin mag-imbestiga rin po rito, ako naman kung ano lang yung katotohanan, the truth lang po. Dito lang tayo umikot sa katotohanan at hindi tayo magkakamali dyan. Magpa-file po kayo ng resolution? Kung kakailanganin po para magkaroon tayo ng... Yan ang magandang gawin sana ng mga senador. Mag-file talaga sila ng resolution na kung saan imbestigahan. Kasi si Garma, halatang-halata naman eh. Siyempre, yung Quadcom, ang target noon si VP Sara Duterte, kaya lahat ng kaalyado, katulad nila Senator Bongo, Senator Bato, at ang kanyang tatay, talagang ididiin. Ngayon, dito sa Senate, sana magkaroon ng investigasyon din, at doon sa totoo lang, diba? Yung talagang usigin siya ng abogado na talagang, alam mo yun, paano mo nasabi yan? Ikaw ba mismo? Kasi ang dating kasi puro hearsay. Sabi ni ganito, sabi ni... Sa totoo lang bakit Garma, ang dami mong kausap na general? Laging ganun siya. Sabi ni ganitong general, sabi ni ganito ni major, sabi ni ganito. Puro sabi sa'yo. Bakit? Kailan kayo lagi nag-uusap ng mga yun? Hindi, kasi may balita ako dyan. Pero hindi ko na lang sasabihin. Ako lang nakakaalam nun na malapit ka talaga sa mga general, sa mga major, sa mga opisyal ng PNP. At meron kang personal time with them. Kaya nachichismis-chismisa ng nagkakaroon ng chismisang nagaganap. Is this over, ito ba, ito bang chismisa na ito? Over the office o over the, ano ba yan? Nagko-copy ba kayo? O umiinom kayo? Nagtatanong lang. Parallel investigation dito sa Senado para malaman po natin ng katotohanan. I'm very much willing na mag-file din po ng resolution para magkaroon po ng investigation rin po dito sa Senado para malaman natin kung ano lang yung totoo. Ay, sa lahat ng kung gusto niyo imbestigahan yung war on drugs, pwede nating grabe, galit na kagad yung media. lalo na investigasyon saan? Investigasyon saan? Para bagang pagka ang Senado mag-iimbestiga, masama. Pero pag ang Kamara nag-imbestiga, pabor na pabor kayo. Si Senator Halata namang may karga. Bato is the chairperson of the Committee on Peace and Order. At siya po yung Chief PNP para malaman natin kung ano talagang totoo at ano po yung naidudulot nito at tulong nito sa ating mga kababayan. Nakatulong ba ito sa ating pamumuhay, ang war on drugs? Kung tahimik bang nakakauwi ang ating mga anak na hindi nasasaktan? Alam mo, ang ayaw ko pong mangyari na ang taong bayan po ang takot maglakad sa gabi. Dapat po ang kriminal, dapat po ang drug addict ang takot maglakad sa gabi. Yan, nung panahon ni Duterte, ganun. Ang mga addict, mga kriminal, yung mga kaibigan, yung mga pinklawan, takot na takot eh. Oh, yung mga addict, mga big time nga cocaine user na mga mayayaman, takot nun eh. Ngayon, madalas pang mag-party. Hindi po yung ordinaryong mamamayang Pilipino na gusto lang po tahimik ang buhay na makakauwi po ang kanilang mga anak. Karapatan po natin mabuhay ng tahimik na nakakauwi po ang ating mga anak.
Huwag naman sanang palakasin ang loob ng mga drug addict. Ang nangyayari ngayon, lumalakas po ang loob ng mga drug lord. Aba, siyempre. Senator, hindi, totoo naman eh. Ikaw ba naman ang kakampi mo, Kamara? House of Representatives ang kakampi ko? Pare, mag-adik-adik lang tayo dito. Bakit? Huwag kayong mag-alala. Pag inimbestigahan yan sa Kamara, bayani pa tayo. Mga self-confessed drug lord, bayani pa. Gago! Oh, kaya party-party na lang tayo. Di ba? Enjoy na tayo. Ay na, pagkakataon na natin to, 6 na taon tayo nabulok sa kangkungan eh. 6 na taon tayo nagtatago eh. Oh, wala na si Duterte. Magsaya na tayo. Ha? Mag-abutan na tayo sa camera ng droga. Gago! Ikaw talaga? Particular niyo po bang maiimbestigahan si Ayub claims ni Garma, sir? Lahat na po, pangkalahatan. War on drugs, kung kakailanganan natin pagdinig. Sir, may staff daw. Kamara on drugs. Hindi nyo imbestigahan? Kasi ang dami ng addict dyan sa Kamara ngayon eh. Addict sa puwit. Sa tumbong ni Crocodile. Smoking, nakasama daw dun sa financial... Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Sabi ko nga, wala pong reward system. So ang mga trabaho ng mga to, mga staff, administrative matters, presidential engagement, schedule, appointments. Kawawa naman yung mga Pilipino na mga ordinaryong staff na nagtatrabaho, nadadamay dito sa mga baseless accusation, mga hearsay. Sa totoo lang po, ulitin ko, kahit na 2018, wala na po ako sa Office of the President. Wala pong pinapairal na reward system ang Office of the President o si dating Pangulong Duterte. Salamat po. Pero sir, may staff kayo ng movement. Sir, anong role niyo dun sa buong... Alam mo, ito matindi kasi dito eh ha. Ito ha. Ganito nasasayang ang pera ng taong bayan. Alam nyo ba na may 8 hearing na dito sa patungkol dito sa Quadcom na ito? May 8 hearing na. Okay? 12 hours or more ang bawat isang hearing. Anak ng wewe. Isipin nyo yun 12 hours sa bawat hearing. Oh, nakailang na yun? Umabot na yun sa 100 oras. Bakit? 8 hearing na yan eh. Oh, ang tanong. Tanong. Meron ba ni isang resulta na naidulit? Wala. Meron. Naging bayani yung mga self-confessed drug lord. Naging bayani. Pero may nagawa bang batas? Wala. Meron ba mga Pilipinong natulungan? Wala. Meron mga Pilipinong natulungan ma-promote yung kanilang pagtutulak ng droga. Oh. Hindi kaya nga, alam mo, i-compare natin. I-compare natin doon sa hearing doon sa Senado na under kay Senator Bongo. Ano yung hearing na yun? Yung hearing yung Senate Committee on Health, yung patungkol po doon sa... Kasi ito nakaligtaan eh. Hindi ko nga maintindihan eh. Ito ito mga Alam mo, nung isang linggong hindi ako nakapag-live, nagkaroon ako ng reflection. Ayoko na magmura eh. Pero napapamura ako eh. Bakit kanyo? Itong mga lintik na media nato, itong mga media natin, pasensya na media, talaga meron kayong tama sa akin ngayon. Kayo mga media, adik na adik kayo kay Alice Guo, adik na adik kayo dito kay Garma, pero hindi nyo ibinabalita yung mga hearing patungkol dito sa PhilHealth. Ano ba nangyari? Ito itong PhilHealth na ginawa ni Senator Bongo, 3 to 5 hours lang kada hearing. Once a month. Imagine niyo yun. Once a month, 3 to 5 hours lang. Okay? Comparing, saan? Sa 12 hours, bawat isang hearing na nakawalo na ang Quadcom dito sa PhilHealth, 3 to 5 hours lang once a month. Okay? Eto
Ano resulta no sa Quadcom? Wala, tae, nga. Anong resulta nitong sa PhilHealth? Number 1, nag-commit ang PhilHealth. Iko-cover na ang pambili ng salamin sa mata ng bawat Pilipino. Akala nyo, biro yan. Hindi ho biro yan. Marami namamatay dyan. Oo. Hindi, marami yung namamatay dyan. Yung walang salamin, tas tumawid. Oo, nabunggo. Oh, ano pa? May ano pa mga resulta niyan? Ang isa pang resulta niya na iko-cover na rin ang libreng palinis ng ngipin, pati ng konsultasyon. Malaking bagay yan. Marami naghihiwalay na magpamilya dyan. Lalo na yung mga mababantot, ang bunganga. Yung mag-asawa, pagising, bakit? Sirang-sira na yung ngipin pero dahil sa ganyang klaseng hearing ginawa ni Senator Bongo, isinama na rin sa PhilHealth yan. Hindi yung kapritsyohan yan, mga kababayan. Tandaan ninyo, nakasalalay dyan ang pamilya. Hindi ako nagbibiro. Maraming naghihiwalay na mag-asawa dahil ang baho ng bunganga ng asawa nila. Pangalawa, hindi makakuha ng trabaho. Bakit? Ang baho ng bunganga, in-interview. Anong magagawa mo sa kumpanyan to? Naaboy ka agad nung... Hindi, isipin mo ikaw yung boss. May restaurant ka. Yung cashier, ganun. Kesa na mainggan yung bumili ng chicken joy yung mga tao, naamoy yung bunganga nung cashier. Wala na, yari na. Dahil doon, natulungan na magkatrabaho. Pangatlong nagawa nung PhilHealth na hearing na yan, bago matapos ang 2024, ibababa na ang kontribusyon ng regular members ng PhilHealth. Yung kaltas sa sweldo natin, magiging mas mababa na. Ito yung sinasabi nating hindi sayang sa pera ng taong bayan. Nag-hearing pero may resulta. Pangatlong resulta na yun, Quadcom, ano resulta? Bayani ang self-confessed drug lord. May bago silang artista na paiyak-iyak. Pang-apat, na resulta ng PhilHealth. Pambili ng wheelchair. Pinag-aaralan na ring i-cover yun. Malaking, yan? Malaking bagay yan, yung pambili ng wheelchair. Naku po. Panglima, magkakaroon na ng emergency outpatient package. Ibig sabihin, kahit hindi ka ma-confine, cover ka pa rin. Kasi, ang PhilHealth ngayon, kailangan ma-confine ka bago sagutin yung mo. Minsan, siyempre, ayaw mo na magpa-confine. Bakit? Kasi, kailangan mo magtrabaho. Kasi may mga ganun Diba? Yung kahit may sakit ka, kahit may iniindang kang may sakit, may napilayang ka, hindi ka pwedeng mag-absent sa trabaho. So, ipipilit mo. Ang mangyayari nun, hindi na cover ng PhilHealth. Pero dahil ngayon, dahil sa hearing na yan, nag-commit na ang PhilHealth na i-cover na nila yan kahit hindi ka pa i-confine. Di ba? Ano pa? Number 6, ibinasura na rin ang single period of confinement policy. Naku, yan ang pinakamaganda sa lahat. Ano yun? Single. Simple lang po ibig sabihin nito. Kahit ilang beses kang tamaan ng sakit, paulit-ulit i-cover ng PhilHealth. Di ka tulad dati. Kasi dati, isang beses ka lang pwede magkasakit. Bali, magdi-decide ng health mo, PhilHealth. Kaya pala ang pangalan, PhilHealth. Sila lang ang magdi-decide ng health mo. So, pag nagkasakit ka sa susunod, hindi na sila kasali doon. Ngayon, wala nang ganun. So, kung gusto mo magkasakit araw-araw, tutulungan ka na ng PhilHealth. Hindi ko naman sinasabing gawin mo yun, pero kasi hindi maiwasan yun, lalo na pag matanda ka na, tapos ang dami mo ng problema, may kabit ka pa, stress ka pa. Hindi totoo di ba? Pagka stress ka sa pamilya, stress ka sa kabit mo, stress ka kung saan-saan. Naturalmente, magkakasakit ka. Tapos, magpo-post ka sa social media, ibabash ka pa. Wag ka ma-stress ka talaga, magkasakit ka talaga. Kaya ngayon, ang dami na nagkakasakit. Hindi, tsaka yan, it's a matter of change of weather. Hindi, alam nyo ba na alam nyo yung climate change na yan?
Maraming nadudulot na sakit yan, lalo na sa mga asthmatic na tulad ko. Pagpabago-bago, talagang nga asthmahin ka niyan. So, dati, eto walang biro ito. Ako kasi asthmatic ako. Alam ko yan. Alam ko yan, nung panahon nung bata ako, once a year lang ako talagang atakihin ang asthma. Bakit kanyo? Kasi once a year, doon talaga merong pagbago ng yung biglaan, yung pa-August to November, October, ganyan, biglang lalamig. Doon, nagkakasakit ako doon. Doon ako ina-asthma. Once a year lang yan. Ngayon, hindi na. Madalas na. Bakit kanyo? Kasi nga, yung change ng weather, sobrang init, tas biglang uulan, lalamig. Yun eh. Mga asthmatic, marami pa naman sa mga Pilipino asthmatic. So, doon nagkakasakit. Ngayon, dahil sa ginawang hearing ni Senator Bongo, ano nangyari? Pwede na. Hindi lang isang beses i-cover ng PhilHealth. Pwede na uli susunod. Wala na yung tinatawag nilang single period of confinement. Di ba ang ganda? Bakit ko sinasabi ito? Etong mama, nagtatrabaho. Habang itong mga, untikan ko na naman masabi yung mura. Ayoko na talaga magmura eh. Pero nakakamura talaga itong mga Habang itong mama nagtatrabaho, yung sa kamera, ino-operate itong mama na to. Ilang beses nang ipinilit, idawit sa Pogo, idawit saan? Dito naman. Talagang sunod-sunod na yan. Noong una, sa Pogo daw. Siya daw ang, basta, tulay. Ang daming kinukunik. This time, eto na naman. Habang yung mama, nagtatrabaho para sa mga Pilipino, yung kamera, nagtatrabaho para sirain na to. Siraan ng mga Duterte, siraan si BP Sara, siraan si Senator Bato. Ganyang kademonyo, kawalangya at mga hindot talaga yung mga congressman natin. Bakit ko sinasabi ito? Napaka-importante kasi. Sa susunod na boboto tayo ng congressman, huwag na tayong bumoto doon sa mga balimbing na tulad nito, yung mga ganyan, yung biglang pabago-bago ng ihip, ng hangin. Dati, sip-sip kay Duterte, biglang once in bigla nang iba na naman. Hindi, kaya tuloy kaya tuloy si Pangulong Duterte. Ito na, sinagot niya na eh. Pakinggan natin ha. Congressman Mayor, yung pilit nila na nililing kayo romantically ni Colonel Garma. Any reaction to that kayo? Sabi nila na Kung pilit kayo na may relasyon daw kayo. Romantically? Yeah. romantically link pang lang kaya? Anong totoo doon? Romantically link lang. Romantically link pa lang pala, sabi niya. Pero ito yung kasunod, yung mabigat, matindi, malupit. Hindi siya, diretsuhan ko na yan. Sabi nila, nag-intercourse kami, sexual intercourse. We have done... Kaya sabi, tatanungin mo sila. Sabi ko, nagtatanong si Duterte, ba daw may? Nag-iiyot daw ba sila? Hindi, kasi tinutut pa ng sabagay sa TV kasi yan. Ito, sa naman to sa social media. Sabi ni Pangulong Duterte, diretsuhin nyo na. Kasi meron pang may romantic link, mga ganyan-ganyan. Hindi, diretso nyo na, nag-iiyot kami. Use the word. Use the word, sabi niya nga eh. Relasyon man ka. Yung mga ganon-ganon na patapsing yun. Diretsuhin na natin. Nagkauyak ba yan sila ni Duterte o ba ni Duterte? Bakit kasi tutut pa eh? Diretsuhin nyo na. Huwag nyo na kasi romantic, lik. Liklikin nyo mga mukha nyo. Diretso nyo na, nag-iiyot kami. Diretso na. Iparinig mo yan sa public. Mahilig kayo sa chismis kayo eh. Mahilig kayo sa chismis. Kayong media. May naalala tuloy ako. Sino yun? Ikaw talaga. Ikaw talaga? Banat ba? Porket iyot ang pinag-uusapan, may naalala ka. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Kasi kayo mga chismoso, may romantic league pa. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Lahat ng pulis
malapit talaga sa akin. Alam ninyo taga Davao na ang pulis magkakaso lalo na in the performance of duty, akin talaga yan. Yan, ang kaso sa pulis na performance of duty, akin dyan ng mayor ako. Walang problema yan. Hanggang personal nila. Ngayon kung nagduda sila o may chismis na paminigarma sila, nag-ingon si mayor. Sayang, mali kasi yung nakuha kong video. Nag-iyot si Hindi kasi alam mo, sige, sabihin nyo ganun, sige, nag-iyot ka. Para wala na isamok. Di ba? Kasi gusto nyo ng chismis, sige, nag-iyot na kami. Kasi, alam mo yun, kasi yung, ito hindi ko nga maintindihan bakit itong kamera na ito, yung dumi ng isip nila, na idamay yung, halimbawa lang Kaya nga sinasabi na nga ni Duterte, sige na nga, nag-iyot kami. Anong kinugnayan? Anong ibig nyo sabihin? Anong pakialam nyo? Inggit kayo? May mga kaiyutan naman din kayo? Tinatago nyo lang? Kaya kayo nakagana. Nahuli nga kayo na. Kasi hindi nga kayo nakikipag pero nagbibidya call naman kayo. Ang hirap sa inyo kasi mga chismosa kayong nasa kamera. Pati hindi na dapat pinag-uusapan, pati yung lagi na lang inililing kay Duterte, tsaka alam mo, si Pangulong Duterte, kita nyo naman yung kanyang entourage. Ang gaganda. Yung mga niya, talaga naman. Pero may mga asawa yun hindi, wala akong yun. Pero syempre, alam mo naman, pag matanda ka na, gusto mo yung maganda ng tanawin. Totoo naman, di ba? Pag matanda ka na, di ba, may nakita tayo doon, lagi niyang binibiro-biro niya. Pero may asawa yun, siya nga nagkasal Siya pa mismo nagkasal. Ibig sabihin, walang nangyari. Alam naman, magpakasal yun wala akong nangyari. Talaga lang, syempre ikaw matanda ka na, hindi naman na siguro, basta, hindi naman na siguro yun, di ba? Wala nang laban yun. Pero, alam mo yun, gusto mo lang magandang tanawin. Si Garma. Kahit saan kung tingnang anggulo Hindi naman siya tayo, hindi naman tayo pogi, pero hindi kasi, kunwari sabihin nyo, kunwari lang, itong, halimbawa lang, itong wag na nga. Itong babae na ito, nanlalalaki. Alam mo kung sino yung lalaki? Si Banat Bay. Maniniwala ba kayo? Halimbawa lang di ba? Maniniwala ba kayo? Sa lahat naman ng manlalalaki, sila Banat Bay pa. So, ano ibig ko sabihin? Si Pangulong Duterte, Pangulo siya, Presidente siya, makapangyarihan siya. Talagang gusto siya, alam mo yun, ang lakas ng karisma niya sa kababaihan. Tapos si Garma, hindi, kayo na lang ang sumagot. Hindi na ako sasagot Hindi naman sa tayo, hindi na ako sasagot. Pagpira naman kayo, di ba? Medyo, si Duterte yan Ang lakas ng karisma niyan, lalo na sa personal. Alam niyo ba si Pangulong Duterte, matangkad ng konti? Akala niyo lang maliit, lalo na nung dati, matipo nung yan. May dating talaga yan. Kahit ganyan yan. Lalo na kung ikaw presidente ka. Yung mga congressman nga dyan, ang papangit. Yung mga jowa nila, ang babata Yung iba, nasa Viva Max pa Ay! Sorry naman. Hindi, totoo nga, di ba? Anong ibig ko lang sabihin? Isa lang ibig ko sabihin. Si Duterte pa. Kung gusto niya mambabae, kung gusto niya na mag-chicks, si Garma. Diyos mio, Marimar. Di ba? Ikaw talaga. Ay! Kinikilig talaga ako. Pagka nakikita ko ito si Abalos. Ikaw talaga. Talaga. Gumaganong-ganong pa siguro. Anyway,
Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Kita-kits ulit tayo sa susunod nating video upload. Bye-bye! Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang